Hindi na bago kay Paula ang buhay dorm. Nagsimula ang lahat noong 2018. Ang kanyang ikalawang taon sa paninirahan sa isang universidad sa kahabaan ng Sampaloc, Maynila. Si Paula ay isang estudyante ng Universidad ng Santo Tomas. Siya ay tumira kasama ang mga dormmates sa ika-15 palapag ng nasabing gusali. Ngunit noong malapit na siya sa kanyang unang taon sa kolehiyo ay napagpasyahan niya na mamuhay na mag-isa at nagdala sa kanya sa Unit 3017. Ito ay isang maliit na unit, ngunit para sa isang batang estudyante na sa wakas ay maninirahan ng mag-isa. Ang silid sa dulo ng pasilyo ng ika-30 palapag ay naging sapat na upang gawing tahanan. Ang mga porselana na kisame, misteryosong yupi sa pinto ng banyo, at ang maliit na space ay sapat na para sa kanya. Nagtataka si Paula sa mga bagay na nakikita niya sa unit. Nang tanungin niya ang tungkol sa mga ito, sinabi ng landlord na hindi niya alam ang pinagmulan ng ilang mga marka at yupi na naiwan sa mga bahagi ng unit. Habang tumatagal si Paula sa Unit 3017, mas bumibigat ang kanyang pakiramdam. Ilang araw pagkatapos niyang lumipat, may napansin siyang kakaiba. Araw-araw, mula alas 9 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi, may kumakatok sa pinto ng kanyang unit. Sa tuwing bubuksan niya ito ay wala namang tao sa labas. Sa puntong ito, iniisip na ni Paula na pinagmumultuhan ang kanyang unit. Ngunit ayaw niyang maparanoid sa kakaisip tungkol sa isang bagay na hindi siya sigurado. Araw ng Sabado, umalis si Paula papuntang Laguna. Ang kanyang kapatid na noon ay nagtatrabaho sa Maynila ay nagpasya na magpalipas ng gabi sa kanyang unit. Doon na lamang nakumpirma ng kanyang kapatid ang kanyang hinala. Kinaumagahan, nagising siya sa malamig na pawis at mabilis na napagtanto na nakapatay ang electric fan. Walang kuryente at agad niyang sinuri ang mga electrical circuit breaker. Ang sumunod niyang nakita ay nagdulot ng matinding takot sa kanya. Lahat ng mga breaker ay nakapatay. Imposibleng mabuksan yung breakers kasi siya lang ang mag-isa, nakalak ang mga pinto at hindi basta-basta nabubuksan yon. Malapit yung breaker sa entrance. Makalipas ang ilang araw, bumalik si Paula sa Maynila at nakipagkita sa isa niyang matalik na kaibigan. Malakas ang ulan noong gabing iyon, kaya hinintay muna niyang tumila bago ito umuwi. Pagdating niya sa kanyang unit kinagabihan, doon na nagsimulang magbago ang mga bagay-bagay. Sa buong oras ng pagliligo ni Paula, pakiramdam niya ay may nakatingin sa kanya. Sa tuwing lilingunin niya ang kanyang likuran, natatakot siya na baka kung anong nakakatakot na bagay o nilalang ang kanyang makita. Iniiwasan niya ang pagpikit ng mga mata ng matagal dahil alam naman natin ang mga nangyayari sa mga nakakatakot na pelikula at kung anong mga di magagandang bagay ang nangyayari dito. Nang matapos siyang maligo, ay nagpatuloy siya sa pagpapatuyo ng natitirang bahagi ng kanyang katawan. Pati ang kanyang mahabang itim na buhok na basa at tumutulo sa kanyang likuran. Naging mas malamig at mas mabigat ang kanyang pakiramdam. Alam niyang hindi iyon dahil sa ulan,
Isinabit ni Paula ang kanyang tuwalya sa sampayan ng banyo at nang may bigla siyang narinig. Isang malalim na boses, isang mabigat na paghinga sa kanyang batok at naglabas ng malalim at nakakakilabot na buntong hininga. Halos parang isang bulong, gayunpaman malakas para marinig at iyong maramdaman. Bago pa siya makakilos, ang kanyang maitim at basang buhok mula sa kanyang likuran ay humampas sa harapan ng kanyang muka. Tumakbo siya diretso sa kanyang kama. Itinext ang kanyang kapatid sa kung anong nangyari. Nagpatugtog siya ng malakas na musika upang mabaling at makalimutan ang kanyang takot. Panandaliang naging kalmado ang lahat. Gayunpaman, bandang 3:00 ng umaga, nagising si Paula sa mga nakakakilabot na tunog ng bakal, kalabog sa dingding at mga pinto na malapit sa kanyang unit. Pagkatapos ng gabing iyon, ang palagiang mga katok sa umaga at pagkalampag sa mga dingding mula 3:00 hanggang 4:00 ng umaga ay naging pangkaraniwang pangyayari. Minsan pinaglalaroan nito si Paula, binubuksan at sinasara ang kanyang pinto sa kahit anong mapiling oras ng araw. Umabot na rin sa punto na alugin ng nilalang ang kanyang kama na nagdudulot sa kanyang pagkagising. Dumating sa punto na kailangan ni Paula ng kasama para makaligo. Isang hapon, habang naghihintay ang kanyang kaibigan sa labas ng pinto ng banyo, bigla na lang umalog ang mga bote sa kanyang shower rack. Pagkatapos ng insidenteng iyon, napagdesisyonan na lang niya na maligo sa tabi ng lababo sa kusina ng ilang linggo. Natatakot akong gumamit ng sarili kong banyo, parang may susunggab sa akin. Hindi pa ito nasiyahan sa dinaranas ng kawawang mag-aaral. Maging ang telepono ni Paula ay nagawa niyang paglaruan. Minsan ay tumatawag ito sa kanyang mga kaibigan sa 10 oras ng gabi. Nakikipag-FaceTime sa kanyang mga contacts. Ngunit hindi pala si Paula ang nasa kabilang dulo ng linya. Nagising ako ng 4:00 ng umaga. Nagfe-FaceTime yung friend ko. Sabi ko, ang weird. Kaya di ko sinagot kasi alanganing oras. Nagising ako ulit kasi nagfe-FaceTime na naman siya. 6:00 ng umaga kaya nag-text na ako. Bakit ka nagko-call? Chinek niya ang call history niya. Hindi niya alam na tinatawagan niya ako that time kasi ka-call niya ang girlfriend niya. Nag-e-error lang repeatedly on his end. May mga pagkakataon din na ang account ni Paula ay nagpapadala ng mga random na messages sa kanyang mga kaibigan. Kadalasan sa pagitan ng 3:00 hanggang 5:00 ng umaga. Ibinahagi din niya na sa ilang pagkakataon ay paulit-ulit na kumikislap ang mga ilaw kahit na wala namang problema ang mga ito. Nang marinig ang tungkol sa kanyang problema ay binigyan siya ng kanyang pamilya ng isang banal na estatwa para mailayo sa mga hindi magandang elemento at maging panatag ang loob nito. Inilagay niya ito sa ibabaw ng kanyang drawer. Nang magpasya si Paula at ang kanyang mga kaibigan na manatili sa kanyang unit habang wala pang masyadong gawain sa paaralan, ay biglang bumagsak ang estatwa sa lupa at naging dahilan ng pagkabali ng ulo nito. Bago pa matapos ang taon, hindi na maaaring baliwalain ni Paula ang espiritu at napagpasyahan ng patigilin ang mga hindi mapaliwanag na pangyayaring ito. Humingi siya ng tulong sa kanyang lola na nagbigay sa kanya ng Saint Benedict medallion
na binasbasan para sa proteksyon at isang espesyal na uri ng asin na kailangan niyang ibuhos sa paligid ng kanyang unit. Makalipas ang ilang minuto, ang purong puting asin ay naging itim. Bandang 3:00 ng umaga, nilalamig at nanginginig na nagising si Paula. Hindi pa niya gaanong mabuksan ang kanyang mga mata, ngunit sa pamamagitan ng kanyang peripheral vision, may nakita siyang isang matangkad, maitim na figura na nakatayo sa paanan ng kanyang kama. Tila ba isang batong di matinag, humihinga at pinapanood ang kanyang pagtulog. Dahil sa pagod at stress sa kanyang mga pagsusulit buong linggo, nakatulog siyang ulit na para bang nakalimutan ang kanyang takot at di niya na napansin ang bagay na iyon. Pagkatapos ng engkwentrong iyon, katakatakang hindi na naulit ang mga kakaibang karanasang dinanas ni Paula sa unit. Noong 2019, sa wakas ay nakalipat siya sa ibang palapag at unit sa nasabing gusali. Simula noon, bumalik sa normal ang lahat. Sa pagtatapos ng pagbabahagi ng kanyang kwento, sinabi sa akin ni Paula ang isang nakakatakot na katotohanan. Noon ko lang nalaman na ang nilalang na ito ay may ugali na sundan ang kanyang mga kaibigan at sino mang iba pa na makwentuhan niya nito. Pag pinag-uusapan siya at saka siya nagpaparamdam.